aking pong ibabahagi sa inyo ay tungkol po sa isang mansanas. May isang batang lalaki na araw-araw ay pumapasok sa eskwela na halos walang baon. Madalas gutom siya at wala ring maayos na gamit sa kanyang pag-aaral. Isang pudpud lang na lapis at iilang piraso ng papel lang ang kanyang dala. Dahil dito, nahihirapan po siyang makasabay sa kanyang mga kaklase. Isang araw, napansin po ng kanyang guro na tila matamlay at walang gana ang batang lalaki. Lumapit ang guro sa bata at iniabot sa kanya ang isang mansanas. Nagtataka po ang bata na napatingin sa teacher. Nagsalita naman ang teacher, "Para makakain ka at makapag-aral ka ng maayos." Nangingilid po ang luha ng bata nang siya'y magpasalamat sa kanyang teacher. Mula noon, hindi na niya nakalimutan ang kabutihang iyon. Sa tuwing may pagsusulit, ginagawa po ng bata ang lahat para galingan pa. At sa tuwing pagkakataon, sa makailang beses din siyang binibigyan muli ng mansanas ng kanyang teacher, hindi niya nakakalimutang magsabi ng salamat po. Lumipas ang mga taon, dala ng sipag at determinasyon, natupad po ng bata ang kanyang pangarap, ang maging isa ring guro. Hindi niya kailanman nalimutan kung paano siya tinulungan noon ng kanyang guro. Kaya araw-araw, nagdadala siya ng mansanas at gamit pang eskwela. Para kapag may batang nangangailangan, palagi siyang handang mag-abot. Sa tuwing may magpapasalamat sa kanya, gumingiti lamang siya at sinasabi, "Hindi ko lang ibinibigay ang isang mansanas. Ibinabahagi ko rin ang pag-asang minsan ding ibinahagi sa akin." Ano po ang aral na nais pong iparating sa atin ng ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong umaga? Unang aral po na ating pong mapupulot yung pagiging bukas palad sa iba. Ang kwento po ng mansanas ng guro ay nagpapaalala po sa atin na ang isang simpleng kabutihan, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang magbago o magpabago ng buhay ng iba. Kapag po tayo'y bukas palad at handang magbahagi, hindi lang natin natutulungan ang nangangailangan sa sandaling iyon, kundi nagtatanim din tayo ng binhi ng pag-asa at inspirasyon. Wala pong limit o minimum na halaga o laki o liit ang pagtulong. Kahit po ang simpleng paraan, gaya po ng ginawa ng teacher na nag-abot po ng mansanas, ay maaari nang magbigay ng malaking impact sa taong natulungan po natin. Kaya't kung may pagkakataon tayong magbigay, kahit gaano kaliit, gawin po natin. Kahit nga po yung simpleng paglalaan ng oras doon sa taong nangangailangan ng someone na makikinig sa kanya kapag siya ay may pinagdaraanan, malaking tulong din po yun para po doon sa taong yon. Hindi po natin alam kung paano ito makakaapekto sa buhay ng ibang tao. Maaaring ang simpleng tulong maging susi po ng tagumpay at inspirasyon para sa kanila. Lagi rin po natin iisipin, hindi man tayo naghahangad ng kapalit sa ating pagtulong, pero proven and tested na po ito, no? Na ang mga tumutulong sa kanilang kapwa ay laging pinagpapala po ng Diyos. Ang kabutihang ibinibigay po natin ay hindi nawawala. Sa halip, binabalik o ibinibigay po ito sa atin ng Panginoon ng doble sa mga paraang higit pa sa ating inaasahan. Pangalawa pong aral na maaari po nating mapulot sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong Thursday ay yung pagiging mapagpasalamat.
Itinuturo rin po sa atin ng kwento ang pagiging grateful sa lahat po ng bagay na ating natatanggap, maliit man o malaki. Kapag marunong po tayong magpasalamat sa maliliit at malalaking biyaya, ay mas natututo po tayong pahalagahan ang buhay. Ang pusong mapagpasalamat ay nakikita ang bawat araw bilang regalo mula sa Diyos. Dito nga po sa ating programa binabanggit din po natin na every gising is a blessing. At kapag lagi po tayong nagpapasalamat, mas lalo po tayong pinagkakaalooban ng Panginoon ng dagdag na pagpapala. Sapagkat ang taong marunong magpasalamat ay laging kontento, laging masaya, at laging bukas ang puso sa bagong biyaya na darating. Sa ating pong kwento, nakita natin ang paraan ng bata para po maipakita ang kanyang pagpapasalamat sa tulong po sa kanya ng kanyang guro. Naroon na yung nagsasabi siya ng maraming salamat sa tuwing nag-aabot ng mansana sa kanya ang kanyang teacher. Pero hindi lang po natapos sa salita ang kanyang pagpapasalamat. Kundi, ginawa niya po itong inspirasyon sa kanyang pagtulong para po makatulong din po sa iba. Ipinakita niya po ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagtulong din po sa iba nung siya naman yung naging teacher. Hindi ba niya maibalik sa kanyang guro yung nagawa nitong kabutihan noon, pero sa ibang tao naman niya ibinuhos ang pagtulong ngayon. Ang salitang salamat po ay mas nagiging totoo kapag natututo po tayong ibahagi rin ang kabutihang naranasan natin. Kapag tinulungan tayo ng iba, huwag po tayong tumigil sa simpleng pagpapasalamat lang. Gawin po nating inspirasyon ito para tayo naman ang makapagbigay ng tulong sa iba. Kayo mga ka-music, ano po yung mga bagay o tulong na inyong natanggap na nais po ninyong ipagpasalamat? Sino po yung mga taong gusto ninyong pasalamatan dahil naging malaking tulong po sa inyong buhay? Ayan, pwede nyo pong i-share yan sa amin, i-text po yan sa ating text line o kaya i-comment po yan sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Ayan, pwede rin po kayong magbahagi ng inyong kwento, ng inyong dagdag sa ating reflection ngayong araw po para po sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang ating pong verse of the day ay Colossians chapter 3 verse 17. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Sa ating pong kwento ngayong araw, makikita po natin na kahit ang simpleng bagay, isang mansanas, ay ibinibigay ng pusong handang tumulong. Nagiging napakalaking pagpapala po ito sa iba. Hindi kailanman nasasayang ang kabutihan ng guro dahil ito'y tinanggap ng bata ng may taus-pusong pasasalamat at kalaunan ay isinabuhay niya rin ang pagtulong sa kanyang kapwa. Ganito rin po ang paalala sa atin ng Colossians chapter 3 verse 17. Ano mang gawin natin, maliit man o malaki, gawin natin ito para po sa Panginoon at may kasamang pagpapasalamat. Kapag ang bawat tulong at kabutihan ay ginagawa natin para sa Diyos, nagiging daluyan po tayo ng kanyang pagmamahal at nagiging daan din po tayo para kumalat pa ang kabutihan sa iba. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday. Tumatalakay sa mga isyu ng bayan. Gusto ko sa 774. WWW. Muli po binabati ko kayo ng isang napakagandang Thursday morning. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok na sa opinion ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. Naway may napulot po tayong aral sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday. Ayan, ano po yung mga bagay o tulong na inyo pong natanggap na nais po ninyong ipagpasalamat? At sino po yung mga taong gusto ninyong pasalamatan dahil naging malaking tulong po sa inyong buhay? At pwede nyo rin
pong i-share sa amin papaano ka ba nakakapagpakita ng pasasalamat sa mga maliliit na bagay na natatanggap mo araw-araw. Mayroon ka bang mga simpleng kabutihan na natanggap mula sa iyong kapwa na hanggang ngayon ay hindi mo malilimutan? Ayan, pwede nyo rin po yung i-share sa amin. At kailan ang huling pagkakataon na isang simpleng bagay ang nagpuno ng puso mo ng pasasalamat? Ayan, pwede po kayong magbahagi ng inyong comment sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday. Ayan, pwede nyo po yan ipadala sa ating text line 0929-329-8738. At syempre, bukas din po ang ating Facebook Live, ang comment section ng ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Pwede rin po kayong mag-iwan ng komento sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong Thursday morning.